ang babae na humiling ng isang kilalang makeup artist para sa kanyang bridal room. Ngunit di inaasahan, ang kanyang kasintahan na nagsabing nasa business trip ay nasa bahay pala pagkatapos, nakita niya ang dating kasintahan ng kanyang fiancé, na nakasuot ng kanyang tuwalya at lumabas, na may mapanghamong ngiti habang binabati siya bago pa makapag-react ang babae. Itinago ng kanyang kasintahan ang dating kasintahan sa likuran nito, at agad na nagpaliwanag sa babae. Ang dating kasintahan daw ay nagkaroon lang ng problema, at pansamantalang naghahanap ng matataguan. Gayunpaman, malinaw na malinaw ang lahat ng nasa harap niya, makikita sa mga mata ng babae ang matinding pagkadismaya. Gusto pa sanang magpaliwanag ng kasintahan, ngunit di inaasahan, nagsimula ng magpakitang gilas ang White Lotus. Hindi namin pinag-isipan ng mabuti. Talagang hindi maganda na manirahan ako rito. Miss Po, huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, aalis na ako pagkasabi nito. Nagmadali siyang nagkunwaring aalis, nakita ito ng lalaki at nahulog sa patibong. Hinayla niya ito, at pilit na pinanatili roon, dito ka lang, huwag kang aalis kahit saan. Sige na. Kung gayon, humanap ka muna ng paraan para suyuin si Miss Fu. Xingyang, lumabas tayo, mag-usap tayo. Pagkatapos, hinayla niya ang babae palabas, ngunit di inaasahan, di sinasadyang natamba niya ang florera. Kahit na nasugatan ang bukong-bukong ng babae dahil sa basag na salamin. Hindi pa rin ito pinansin ng kasintahan at hinayla pa rin siya palabas, sinisisi pa ang babae sa pagiging hindi makatwiran. Sa mga sandaling iyon, nakita na ng babae ang tunay na kulay ng lalaki, kaya't matapang siyang nakipaghiwalay. Hindi pinansin ang makapal na nyebe, tumalikod siya at umalis, itinapon ang engagement ring sa basurahan. Sumakay ng taxi palayo sa lugar na iyon na puno ng kalungkutan. Makalipas ang ilang araw, biglang nakita ng White Lotus ang video niya na nagsasaya sa nightclub, at agad niyang sinisi ang babae na ito ang nagpakalat para makaganti. Fu Qingyan, pumunta ka agad dito sa villa. Kung hindi, sisirain ko lahat ng damit mong pangkasal. Nag-aalala ang babae na masira ang pamana sa kanya ng kanyang lola, kaya't agad siyang bumalik sa bridal room. Ngunit di inaasahan, pagpasok pa lang niya, nakita niya ang mapanlinlang na babae na ginugupit ang damit pangkasal. Sumugod siya para agawin ang damit pangkasal. At 2 beses na sinampal ang White Lotus sa mga sandaling iyon, dumating din ang kasintahan dahil sa ingay. Nakita ito ng White Lotus at agad na nagbago ng ekspresyon, nagpa-cute at nagpabebe sa lalaki. Talagang ang pumanig ang lalaki sa White Lotus, sinisi ang babae sa pagiging owa. Tinabihan siyang huwag nang guluhin pa ang White Lotus. Ang walang limitasyong pagkiling ng kasintahan ay tuluyang nagpamanhid sa puso ng babae. Hindi na niya natiis at agad niya itong sinampal ng ilang beses. Iyon ay damit pangkasal na personal na banordahan para sa akin ng lola ko. Iyon ang pinakamahalaga kong bagay. Ngayon, sira na lahat sinasabi mo, bakit mo siya ginugulo? Ako ang nanggugulo sa kanya. Hindi ko nga alam kung anong ikinababaliw niya. Tulad ko, palagi siyang mapagmataas. Paano niya matatanggap ang paninira mo? Sa pagkakataong ito, kasalanan mo yan. Sa susunod na makita mo siya, lumayo ka sa kanya. Kayong dalawang walang hiya, makakarma rin kayo balang araw. Bago umalis, nakita ng babae na ang pinaghirapan niyang wedding proposal ay pinagpupunit na ng White Lotus. Kahit ganoon, pinilit pa rin ng kasintahan ng babae na magtimpi. Ang huling bahid ng pagmamahal niya para sa lalaki ay tuluyan nang nawala. Dala ang damit pangkasal, umalis siya sa villa. Tulalang naglalakad ang babae sa gabing may nyebe, biglang bumusina ng 2 beses ang sasakyan sa likuran niya. Sa takot, diretso siyang natamba sa lupa. Ang lalaking bumaba mula sa sasakyan ay tinulungan siyang tumayo. Doon lang napagtanto ng babae na ito pala ang tiyuhin ng kanyang kasintahan. Maawang binuhat siya ng lalaki at dinala sa ospital. Umiiyak na nakiusap ang babae na kanselahin ang kasunduan sa kasal nila ng kanyang kasintahan. Akala niya ay hindi papayag ang lalaki. Ngunit di inaasahan, agad pumayag ang lalaki, pero mayroon siyang isang hiling, pakasalan siya ng babae. Tito, nagbibiro ka ba? Hindi ako mahilig magbiro. Ang tawag na tito ay hindi masyadong angkop para kay Miss Fu. Maingat niyang pinunasan ang mga luha ng babae, umaasang pag-iisipan nitong mabuti ang alok.
Pagkatapos, Maginoo siyang umalis sa ospital. Mabilis na kumalma ang babaeng una, tinawagan niya ang kanyang best friend. Pinakiusapan nitong tulungan siyang ibenta ang bridal room. Pagkatapos, ipinakalat niya ang mga sweet na litrato ng kasintahan kasama ang bagong babae. Mabilis na nakita ng lolo ang mga balita tungkol sa kalokohan ng kasintahan. Maawang hinawakan niya ang kamay ng apo. Pumayag siyang kanselahin nito ang kasal sa kasintahan, ngunit alam ng matanda na kakaunti na lang ang kanyang oras. Nag-aalala siyang pagkaalis niya, walang mag-aalaga sa kanyang apo. Sa mga sandaling iyon, nabanggit din ng babae ang alok na kasal ng lalaki. Para hindi na mag-alala ang lolo para sa kanya, ngunit ang usaping pagpapakasal ay hindi pa rin maaaring biruin. Nakipagkita ang babae sa lalaki para subukan ang kanyang intensyon. Ayokong ang asawa ko ay nakikipaglaro lang. Ayoko rin na mayroon siyang hindi malilimutang white moonlight o dating kasintahan. Lalo na't ayokong mayroon siyang mga kapatid na lalaki o babae sa martial arts o kababata. Hindi ba ako masyadong maarte para kay Mr. So? Hindi. Lahat ng sinabi mo, wala ako niyan. Noon, wala. Sa hinaharap, lalong wala. Sige kung gayon, Miss So. Hindi ba dapat tayong maglakbay na ngayon? Ito ay napagkasunduan na. Gusto ko rin ang pangkiyuwang. Hindi ko akalain na si Ginoong So ay pareho ang hilig sa akin. Miss Fu, gusto ba natin na ngayon ay kumuha ng lisensya